hindi sila nakakaranas ng mga baha. Pero mapapansin natin ngayon, pag tumagyo, parang nauuna pag tumaan doon. So, ibig sabihin may problema na rin ng major at pinapaalalahan ng Diyos yung mga kagaroon na sila ay dapat tumising na at makita nila yung mga nangyayari. Today's lesson is about chastisement o yung pagpapalo. Of course, lalo tayo mga senior, ako, umabot ako ng pamalo no? Sa probinsya, ang pinapamalo ng tatay ko yung bukid ng Kalabaw. So, masakit yun, umiihig talaga ako sa salwan kapag napalo ako. Kasi, masakit talaga yun, ito yung bukid ng Kalabaw. So, chastisement, kasi nung panahon po ng Kastila, lalong malupit doon. Kasi kahit sa loob na eskwelahan, talagang pinaparusahan niya mabata yung estudyante. Pero makikita natin yung bunga. Eh, makita niyo nung una, tatalino ng mga tao. Sa totoo lang po, kasi pag hindi ka nakabasa, papatuloy ka ng eraser. Papatuloy ka ng eraser mo. So, hanggang dumating yung panahon, mga kapatid, dito sa ating bansa, nagkaroon ng kautusan o ng law, gumawa ng batas na bawal ng panakit ng bata. Nakakano ba yun? Batas na yun. Kaya ngayon, kahit sa eskwelahan, pag yung teacher ay nagaling ng bata, makakasuhan siya. May mga natanggal na yung mga teacher, kaya kasi nagaling ng bata. So, ito ngayon yung ating pag-aaralan. Ating text ko ay mula doon sa Hebreo, kabalatan ng 2, palatang 8. If you are not disciplined, and anyone under those discipline, then you are not legitimate, the true sons and daughters only. Wala ay mo ng Diyos yung kanyang mga salita. Ang sabi dito sa aklat ng Hebreo ay kung hindi ka didisiplinahin, kung hindi ka nataan sa pagdidisiplina, hindi ka totoong anak. Hindi ka totoong mahal. Kasi kayo naman di ba? Ako yung mga anak ko, nakatingin din sila sa akin ng pamalo. Pinatingin ko talaga sila. So, para maintindihan nila na masakit palang pamalo. At tinatanong ko naman ko sila, dahil bakit mo kayo pinalo? At least alam nila bakit mo sila pinalo. So, the same way, may din ang ating Panginoon Diyos. Gusto ko i-share sa inyong umaga, it is a physical chastisement yung binibigay nito sa ating isang. But it is spiritual. Kasi pinapaalalahan tayo ng Diyos sa mga bagay na dapat natin maintindihan tungkol sa kanya at tungkol sa kanyang kalooban. Kasi kadalasan ay nakikita yung mga bagay na spiritual kasi nakapokus ko sa physical na bagay. Ano ba yung chastisement? Sabi ng Bible Dictionary, ito ay yung gawa ng Diyos Ama sa langit upang kanyang disiplinahin ano yung mga suwayin na yung hindi sumusunod. Tayo mga mananampalataya ng Panginoong Kristo ay mahulog sa kasalanan at tayo ay mawili na gumawa ng mga bagay para sa kasiyahan natin sa mundo ito. Ang Diyos ay makikialam na sa atin at tayo ay tatama. So kayo naman lagi naman tayo yung purpose ng Diyos. Kaya nga tayo every Sunday, na Tony Sunday, kasi required tayo everyday na magpasa ng salita. Bakit? Kasi it is a reminder. It is a prevention for us para hindi natin gawin yung mga bagay na hindi bibigay ng kasiyahan sa kanya. Kasi ang gusto ng Diyos kasi ay mag-please siya, mag-please siya ng kasiyahan. The same brother way na ginagawa ng magulang na anak sa magulang, di ba? So tayo mga magulang, gusto natin, makita natin pag-bukit ng anak natin.
Kasi alam natin na okay sila. Hindi sila nalululog doon sa mga bagay ng mundo. At nakikita natin tama yung paglakad nila sa buhay. So kayo naman yung larawan natin doon sa harapan natin. Kaya yung spiritual life natin sa Panginoon. So tayo ay laging nakatingin doon sa pagmamasunod doon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam niyo po, napakahalaga sa isang local church, yung doktrina. Kaya kung ang doktrina ay hindi tinuturo sa isang local church, delikado yung mga libro kasi hindi nila alam ano yung kanilang pananampalataya. Ano yung kailangan hawakan nila ang paniniwala patungkol doon sa Diyos na kanilang pinagpipilitan. Mahalaga po yun eh. Kaya na ang doktrina ay isang bagay, katulad na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Nasabi ni Apostol Pablo, ito kahit na ito ay bata pa, huwag kang patatakot magsalita ng katuhan tungkol sa salita ng Diyos. Pangaralan mo kahit matatanda sila. Bakit? Kasi yun yung proper way na ginagawa ng Diyos ayon doon sa kanyang mga lingkod na sumusunod doon sa palatandaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung doktrina o yung katuruan sa isang local church ay dapat malaman ng mga leaders. Katulad po naalala niyo po yung nire-recite at isang kay na Apostle Street. Isa po yan sa tinatawag na statement of faith. Statement of faith. Ano yung statement of faith? Ito yung pagpapahayag ng mali pananampalataya. Ito yung pinaniniwalaan mo. So sa pasimula pa lang, ang ating pananampalataya ay talagang iniaaral na yan. Yung tungkol doon sa kung sino yung Diyos, sino yung tatlong persona, at ano yung kanilang mga ginagawa para sa tao. Ano yung kanilang papel, ang ginagamparan, yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Number 2, what would be the respective discipline of listening? Ano naman yung pagkakaiba ng pagdidisiplina doon sa pamamalo? Yung pagdidisiplina ko kasi ito ay command. Diba? Yung command, yung sabihin ko sa natin, no, gawin yung isang bagay. Yung pagpapalo, ito na yung actual na resulta doon sa pagdidisiplina. Kasi hindi sumunod eh. So yung disiplina ay command. While yung just singing, yung pagpapalo, ito na yung actual na result doon sa hindi pagsunod sa command. So kaya kasama ko yun eh. Disciplining eh, just singing. Literally just singing in God's way of disciplining us to make us more obedient to Him. Yung pagpapalo o yung pagdidisiplina ng ating Panginoon Diyos ay ayon po sa pagpapalo ng kanyang pamamaraan. Paano ba nangyayari sa spiritual na bagay? Spiritual na bagay. Anong klase ng pagpapalo yung ginagawa ng Diyos? Kasi nga, minsan, nalulupay na tayo. Kaya lang natin mananampalataya. Parang wala lang. Parang kung pinupin lang yung tuloy pananampalataya, parang wala kang nararamdaman. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, papaalalahan ka. Kaya mga mahalaga mga kapatid na tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Pero, kailangan alam natin kung yun ba talaga ay totoo ng salita ng Diyos na ipinaparating sa atin. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos mga kapatid ay mula doon sa kanyang salita mismo. Hindi mula doon sa nangangaral. Kasi magkaiba po yun mga kapatid, ito lagi yung pinapaalala ko eh. Yung salita ng Diyos na nagmumula mismo doon sa kanyang salita, ay ito yung nagbibigay sa atin ng katuwigan, ng katotohanan at ng katatagan sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi hindi tayo nag-iisip na totoo ba ito o hindi. Pero yung sarili kasi yung sariling
sinasabi ng kalooban ng Diyos, umiwalay. So ngayon mo dapat makita yung pagkakaiba ng salita ng Diyos at saka yung salita ng tao. Ang pagpapalo ay isama na ito sa pagtutupin sa atin. Sinasabi tayo, ano, para tayo ay makita natin yung tamang direksyon. At ito na yung simula, ito yung pangkaraniwan na nagiging simula ng ating pagbago. Kasi minsan, pagka tayo ay natapa, nagkasala, yung physical, diba, usually may minsan, hindi tayo magsimba, hindi makipag-usap na sa kapatiran, nahihiya tayo, diba? Yung mga kayo dito. Magkalalo na pagkalala ko na yung kasalanan ng ginawa natin, talaga hindi talaga dapat ginawa. So may mga ngayong pati. So paano tayo mabakong? Paano tayo ma-restore sa pamamagitan noong pagpapalo ng Diyos? So ipapakita ng Diyos yung pagkakamali ko. At ang response dapat po na ay matuto tayo magsisi. Ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi karuwagan. Ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi yung wala kang kwentang tao, kaya ay nakakahiya. Ang pagsisisi sa kasalanan ay pag-amin na ikaw ay nagkamali. At dahil doon, ang Diyos ay malulog sa iyo sapagkat inamin mo yung kasalanan mo. At ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na kung ilan yung kasalanan mo at hinihingi mong tawad, patatawanan natin. Ito yung sabi ni Panginoon Jesus Cristo. Kasi ilan mo, ilan mo patatawanan ng Papa ko. Ito ba, Panginoon? So kaya ng mga kapatid, hindi naman yung on permit